Hi guys! For today's video ay nandito na naman tayo ngayon sa EO, Executive Optical, dito sa Market na naman kasi sabi ko nga sa inyo dati ang Market ang pinakamalapit sa amin na mall. So, dito na naman kasi nabali yung aking salamin dito sa right side. Nabali siya nung habang nakahiga ako, tinanggal ko kasi matutulog na ako. Pagtanggal ko biglang nag-click, yung pala nabali na. So, wala na, hindi na magawa ng paraan. Kaya, magpapagawa na naman ulit tayo. Although, magsi 6 months pa lang din naman. Kaso kasi, every after 6 months, nagpapalit ako ng salamin dahil nagbabago yung ating grado ng mata at yung astigmatism. Minsan bumababa, minsan tumataas. Kaya ito, habang naghihintay ako ng pila, nakapila kami nito at meron akong number. So, ito muna, picture mo. Nagyayaya pala yung aking asawa dito. Magkape daw muna kami habang naghihintay na tawagin. Kaso sabi ko baka tawagin na ako, kaya hindi na kami tumuloy. Ayan yung aking number. Number 51 ako dito. So, hintay muna kami na tawagin. Pag naghihintay kami dito, gusto na niya mag-order ng kape. Kaya lang makabawal. Hindi naman. Nagbabawal niya kasi ayaw niya mapicturean. Ayaw ma-video. Hindi pa nagtatawag. Mabilis na. 51 pa kami. Ang tagal nun. So, ito na nga. My turn na. Tinawag na ako ng, assistant dito ng, ng optical para i-check na yung mata kasi 'di ba bago papasukin doon sa ng clinic, i-check muna yung mata. Kaya ayan, nakasalang na ako diyan. And ayan na nga, natapos na check up yung aking mata. Sabi ng doktor ay tumaas na naman yung aking astigmatism. Kaya pala parang naduduling na naman yung paningin ko sa kahit na nakasalamin ako, kasi yun na nga, tumataas yung aking astigmatism at lumabas na nga ako at ito na. Hihintay na naman ako at tinawag ako nitong assistant na nag-assist sa akin at ini-explain niya sa akin kung magkano ang babayaran. And pagkatapos lumabas na kami ng clinic ng EO and maghanap nga kami ng kape. So ayan, naglakad kami and parang may dito kasi to be exactly, ang date na ito is June 12, Independence Day. So, may narinig akong tugtugan. So, sabi ko, daan muna tayo dito kasi parang may event. So, ayan na nga. Meron ngang event yung mga Air Force, military. May event sila dyan. Kumakanta sila, nagbibigay sila ng ng aliw sa mga tao. And may exhibit din sila. Meron silang mga pinapakita dyan na yung mga paintings. Tapos nandyan din yung mga eroplano. Hindi ko sure kung pang ilang kanta na nila yan, pero wag nyo na lang din pakinggan kasi makaka-copyright tayo. Ako na lang pakinggan nyo, kwentuhan ko na lang kayo. Ang ganda ng boses ng mga singer ng Philippine Air Force. Pati yung, ayan, ang galing nila mag-perform. So ito yung yung sinasabi ko sa inyo na may mga may mga exhibit, ayan yung may mga painting sila. O, tingnan nyo. Tapos, ang daming tao sa bawat floor, daming sumisilip kahit doon sa ground floor. Ayan yung mga eroplano na nasabi ko sa inyo kanina na ini-exhibit nila. Di ko alam kung baka nagamit yan ng nung Independence Day. So, ayan, di ko alam nung eroplano niyan. Basta meron silang mga pinapakita dyan ng mga eroplano. And naka-amaze lang, di ba, na kahit sila naglilingkod sila sa ating bayan, pero meron din silang time para mag-perform. Tayo talaga mga Pilipino, mahilig talaga tayo sa music, mahilig tayong kumanta. Kaya kahit mga sundalo, meron silang banda. Nagpe-perform din sila. Kahit saan tayo pumunta, kahit saan sa mundo, kayong mga foreigner talagang sila sa atin, believe sila sa atin kahit saan tayo daw magpunta, kahit nasa bukid, kahit nasaan ka,
marunong kumanta ang mga Pinoy. Yan yung tatak nating mga Pinoy. Laging nagbibideo okay. Pero ito nakaka-unbelieve itong mga mga Air Force na ito. Ang galing nilang mag-perform, galing nilang kumanta. Kaya yan, finokus ko na, zoom ko na yung aking video kasi nasa second floor kami nito. Parang may nabinta na sila dyan sa kanilang painting kasi may bakante na doon sa isang lagayan. O diba, ang galing lang. And ayan na nga, pati yung mga fighter jet ba yan? Di ko alam, di ako masyadong familiar sa mga ng eroplano. Basta yan lang yung nakita ko, sobrang daming tao dahil nga ang araw na ito ay araw ng kalayaan, kaya maraming tao nagse-celebrate ng paglaya. And ito na nga, kami din ay magse-celebrate ng araw ng kalayaan, hindi lang ng kalayaan kundi sa Sunday kasi nito dahil 12 ito and sa 15 is Father's Day, kaya sabi namin mag-advance na tayo ng pag-celebrate ng Father's Day. Dito kami sa Starbucks and si Mr. ang aking pina-order doon. Siya ang nag-order. Buti na lang din siya ang nag-order kasi maraming beses na akong nag-order na, di ba, pag nag-order ka ng kung anong gusto mo dyan, frap ba or coffee, whatever, lalagyan ng pangalan. Hindi talaga nila makuha-kuha yung aking pangalan. Kung ano-anong nailalagay nila sa pangalan ko. Chen, basta iba-ibang pangalan ang nilalagay nila. Kaya ayan, sabi ko sa aking asawa, ikaw na mag-order. At syempre, siya din ang taya, siya magbabayad, no? Sa Sunday kasi wala na kami time para mag-celebrate ng Father's Day sa labas. Sakto yung pangalan mo, no? Sakto ang pagkadinig nila sa pangalan mo. Sakto ang pagkadinig nila sa pangalan mo. Pag ako kasi nagiging Chen. Kung ano naririnig nila eh. Ayan, no, sakto. Perfect sila sa'yo ngayon. Lumipat kami ng pwesto. Dito, may upuan na maganda. Gandang upuan. Simot, oh. Ayun, nakakasimot, oh. Sinimot niyan. Tindi, di ba? Malikot talaga yung ano ko. Pag yung ano. Oh. Malikot.
Lampas lang muna tayo, lampas. Mga ano ng Palawan. Mga delicacy nila. Ayan. Paborito, oh. Chicharon bagnet. Ito ang Gilligan's. Sarado ang Cherry's Grill. Walang ano. Maganda. Ah? Terminal. Go home na. Ayaw na. Punta muna kami sa Jollibee. Tatanong kami ng mga prices. Kasi Makain kami ng mga Sunday, bata. meron kami nakakainin na bata. Graduation nila. Pagkatapos na yung vacation, bago school nila. So, graduation. Kakainin. Tatanong kami ng mga ano ang pwedeng magiging meal nila dito. Kung magkano yung ano yung spaghetti lang at fried chicken. Kano. Tapos baka may discount. Hingi pa ng discount. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye and God bless you. Please don't forget to like and subscribe. Bye.